Hello mga kasweet, and welcome once again to another episode of our Kwentong Kotsero. This is episode 4, series of 2023. It is September 12, Tuesday. Kahapon wala po tayong episode kasi family time. Nandito po si Mrs. So dalawa kaming sumundo kay Adam James kasi day off siya. Ngayon, ako lang. So, meron pang mga 30 minutes kasi laging late lumalabas si Adam James. Kung maglakad siya, feeling niya nasa buwan siya. Alam niyo yon, no? Yung pagkabagal-bagal maglakad. Kahapon, meron pa siyang kausap ng mga bata. Kung ano-ano, kala mo naman kung ano-anong pinagsasabi niya dun sa mga bata. Parang siya yung leader of the gang. Bukas maaga na naman tayo kasi meron pong minimum day o yung half day nila. Once a month meron po yan. Nagmi-meeting ang mga teachers, no? Once a month, every I think second Wednesday of the month, minimum day, no? Sa atin half day ang tawag nila. So, wala naman tayong ganong pag-uusapan. Kwentong bula-buladas, ganyan. Ayan. Itong relo ko, alam nyo na, nakikibata po tayo. Swatch. Alam siguro, nung kabataan natin, pag meron kang swatch noon, nako! Yayamanin. Yung yayamanin ka. No? Kasi kami noon, wala kaming relo, maski na yung Casio, saka yung Timex. Alam nyo yun, yung Timex na pag na ano mo sa tubig, walay, patay, wala na, hindi nagagana. Minsan yung palabunutan pa yan, yung magkano ba yung bunot noon, 10 yata o 25 na, no? Yung bibili ka tapos may number, minsan dinidilaan mo pa para lumabas yung numero. Pag yung numero nakuha mo may price, ang isa sa mga grand prize, relo na Timex. Naalala ko yun yung lola ko nandito noon, pinitation siya ng tito ko. Nung umuwi may dala siyang mga relo na hindi naman mamahalin, yung lang mabibili mo sa Walmart noon, pero wala pang Walmart nung time nila, yung murang-murahin lang. Sabi ko nga, pag nabasa ng tubig ulan, wala na, napasukan na ng tubig. Minsan yabang ko, suot-suot ko sa school, pinaghugas ako nung timba nung teacher natin. Hindi ko naalala. Sanay tayo yung yung pag nagano ka, di mo alam na meron palang nakasuluwit-wit diyan sa braso mo. Nabasa. Yari ako pag uwi ko sa bahay. Napalo pa. Kabibigyan na ng lola mo yan, ganto-ganto. Di ko alam pala, mumurahin pala. Siyempre, noon, pag gali Amerika ay, mahal yan. Yung pala. Meron palang mga bilihan na, alam nyo na yung mga mumarahin parang Divisoria o Baklaran lagi dati. O worse, Gawang Quiapo. At least naka-forma maski na konti, di ba? O pagwapings. Alam nyo naman tayo yung panahon noon Tanong nyo pa yan kay Hattori. Alam din ni Hattori yan. Yung mga pinagdaan ng kahirapan noon yung nakikiano ka lang sa kapitbahay nyong yayamanin. Nakikimuklo. Alam niyo yung nakikimuklo. Nakiki-jamming ka no, maski na hindi kibatado. Makakain ka lang ng pagkaing mayayaman. Yun po yung mga kabataan namin nun. Meron kaming katropa sa basketball nun, tawag namin muklo Ano, maski na hindi yung pidato, nandun sa pestahan, sa mga party-party. Sabi niya, libre pagkain Come to think na may kaya naman yun. Yung talaga lang yung gamol din yung tawag na gamol, no? Meron nga sila, laki-laki bahay nila, may paupahan pa sila apartment. Laki bahay nila, doon sila sa taas. Ang dami lang mga kwarto-kwarto doon sa baba, puro mga renta, di ba? Pero siya ang gago yan si Muklo no? Ayan, lakas mag-basketball noon. Pero pag galing na ay, Mumoy! Mumoy!
kay Kapitan, meron daw libreng arroz caldo sa sopas. Tara, punta tayo. Sasabihin lang namin, Kap, oy, baka naman may sobra dyan. Yung Kapitan namin nun napakabait. Sa kakilala naman namin, no, yung anak ni Kap, naging ng leader nung nanay namin sa balikatan, yung kay Gordon, kay Madam Kate, no. Yung si Madam Kate, na asawa ni Dick Gordon, no, yan. Pag may project si Madam Kate, yan, tatawagin niya yung mga balikatan ladies, yung mga parents namin na, alam nyo na, yun lang walang magawa sa bahay kasi housekeeper nanay ko. Minsan papatayan ng loto, mali, wedding, saka ending, yun ang trabaho, no? O, pag sinabing, oh, may programa si Madam Kate, kailangan ng mga balikatan ladies, ayan, takbo na sila. Kasama yung mga tita ko, yan. Yung mga, halimbawa, may lilinising yung damo-damo sa kalye, sa Olongapo, o kaya sa loob ng Navy base sa Olongapo, no? Takbo sila doon. Makita mo yan pag uwi niyan. Sila pa magdadala ng mga pagkain nila. Volunteer eh. Swerte na lang kung may mga pamerienda naman si Madam Kate, no? Mabait naman po, no? Tagal din nila niya, pati yung nung umalis yung mga Amerikano sa Subic Naval Base. Yan. Sila noon. Ako nag-aaral pa sa Maynila. Tapos pag meron lang akong sem break, no, yung summer break, ayun, punta doon, tutulong-tulong, isang buwan, walang sahod. Kayo pang magdadala ng pagkain ninyo. Yan. Maghapon ka, nagbubunot ka ng damo doon sa tabi, lilinis kayo ng hotel, no? Ganun lang, pero hindi ako yung talagang full-fledged nag-volunteer. Yung mga kuya ko, nanay ko, sila that time nung naayos na ni Gordon, nung nagkaroon na ng pondo, pero tagal po na pondohan nun. Pumayag din ng Senado na bigyan ng pondo ang SBMA noon. Kaya nagkaroon sila ng yung sahod. That's good. Mas kinakaunti, may pantawid, pandagdag sa pagkain, sa kabayarin. Ganda rin, no? O, tingnan nyo tong relo ko ngayon, Swatch. Mumurahin po yan. Akala nyo mga libo-libo to. Hindi. Bracelet lang ang pinili ko, hindi yung pang Jaforms na Swatch. Kaya naman, yung mga pang Jaforms na Swatch, pang mga kabataan na yun. Pero ito kasing Swatch, alam nyo, Swiss made ito. Ito yung relo na Swiss made pero mura. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo. Pero dyan sa atin, nung minsan napunta ako sa isang mall dyan, tinignan ko tong Swatch, no, yung pinakamura nila, kasi $200 ito eh. O di 10,000 pesos. O wag na kayong bumili kung di nyo kaya. Hindi ko kayo ni-encourage. Ibili nyo ng bigas, ng galunggong, tuyo, mga ganun. O kain kayo ng fishbowl. Pagkain muna bago kayo mag-luxury. Ito, ano lang to, yung, ang tawag dito, yung gusto kong bumili. Para naman kahit paano na nakasuot ako ng Swatch na gusto kong suotin nung kabataan ko. Ayan, no, nung elementary days, no, nakakaingit yung mga classmate ko na, no. Ang ganda ng relo mo, Swatch, oh. Kita mo, hindi ko pa alam yung mga Swiss, yung mga made in Japan, made in Swiss made, ganun. Maganda relo mo, Swiss made, kasi yan ang yung precision watch eh, no, mamahalin pag ganyan. Ito kasi Swiss made. Makita nyo sa likod, Swiss made. Pero hindi mamahalin. Saka meron ding yung Swatch na relo ngayon, yung mga bioceramic. Isa sa mga nagugustuhan ko yung moon, yung mga planet, no? Maliit lang siya eh, yung itong bilog, nakita nyo itong bilig, yung diameter, mga nasa 40 lang, maliit yan. Lalo na pag yung braso mo ang laki-laki, tapos ang liit ng relo mo, naku, hindi bagay. May binabagayan din ng mga relo, lalo na sa arm mo eh, no? Ito I believe nasa 42 eh. Ito, binili ko to nung last year, nanood sila ng Bruno Mars, pero kami ni Adam hindi. Punta lang kami dun sa tabi ng yung New York na casino. Nandun kasi yung Hershey's chocolate, malapit doon yung Swatch store. Noon that time, ang gusto kong bilhin nga yung bioceramic na planet watches. Kaso wala, limited. Hindi naman limited, pero kukunti ang production. So ito nakita ko, 200. Okay, kas. So kala nyo mamahalin to? 200, no?
Hindi tulad to nung mga tag-viewer, yung mga ganong relo, mahal po yun, tag-viewer. Pinakamababa ng tag-viewer mga nasa $1,000, ganun. Yung mga standard karera na yung tatak karera, no? Correct me if I'm wrong, no? O kaya yung mga iba pang mga mamahaling relo tulad ng Movado, may mahal na Movado watches. Basta Swiss made. No, hindi naman yung Swiss made na peke, kayo naman. Kilalanin nyo maigi. Saka huwag kayong bibili doon sa mga store na yung parang hindi yata ano to, yung mga gumagawa ng peke. Yung binabagsakan ng mga smuggler, ganun. Pag bibili ako ng ganyan, sana hopefully, no, kumita tayo ng malaki sa YouTube tulad ng mga malalaking influencer. Pero wala mahal po. Mahal ng mga ganun tag-viewer, yung isang Tissot, maabot na rin ng $800. Di doon na lang ako sa G-Shock na Casio. May $90 na G-Shock di ba? Nasa nagdadala po yan sa nagsusuot ng relo. Kung ikaw tipong magaling kang magdala, iisipin na ng mga tao, wow, mamahalin. Di ba? Ganun lang yan. Wag mong pangalandakan na hindi, gawang ano lang to. Bili ko lang to diyan sa Avenida. Di ka na, bili ko lang to sa Green Hills Doon sa other side ng Green Hills. Di ba? Hindi po Greenbelt o Rockwell, Green Hills. Diba? Yung isa kong yung nag-iisa kong G-Shock na relo, nasaan na yun, no? Nawala na yata ng baterya kasi solar power. Ina-arbor pa nung dati kong sekretarya. Sabi ko, huy, hindi tulad to ng G-Shock mo. Ang simple ng forma pero tingin mo elegante nagsusot. Sabi ko, iisa ko nga lang G-Shock yan wag mo nang arborin. Arbor ka na lang ng iba, wag lang yung G-Shock ko. Isa lang sa collection ko yun next time mag-a-unbox tayo. Mag-a-unbox tayo ng kasi may nabili ako online, mumurahin. Sabi ko sa inyo nang maski na mumurahin, pero kung yung nagsusuot tipong galante yung dating sa kanyang braso, sa kanyang katawan, mapagkakamalang yayamanin. Di ba? Correct me if I'm wrong. Nasa nagdadala yan, nasa nagsusuot yan, no? Akala mo formado, yung pala wala din. Pero ang galing magdala, di ba? Ganun lang. Sa kailangan kapal muks. Di ba? Kailangan kapal muks ka din minsan. Hindi yung wala na nga tahimik ka pa Kailangan din ng konting yung competency. Confident. Yan, confident. Kaya naman talaga siya, mahaba na tong vlog natin. Pinakita ko lang sa inyo. Yan ano ba to? Ano ba tong relo na to? Hindi ko kasi makita. Mananlalabo ng mata ko Ay, nasa likod yung nakalagay na Swiss made, no? Chronograph watch pa ito, chronograph. Hindi ko alam kung ano sabihin ng chronograph o whatever. Basta, sige, ang ganda ng kulay kumikinang mukhang ginto kasi. Di ba? Alas 2:00 na dito, no? Ang init po. Hindi tulad kahapon, makulimlim no? Ngayon nognog na nga, masusunog pa, magiging nognog lalo, nigritong nigrito na ang ating kulay, no? Siya po, ayan na po. Yung mga hindi pa nakaka-like, saka paki-share na rin para naman ma-recommend tayo ni YouTube, gumanda analytics, gumanda rin ang ating views at yung alam nyo na, advertising. Siya, bye bye, God bless, see you tomorrow, bye.